Sa video na to, Nung time ng Marawi, talaga sobrang hirap, pagod, hirap, pawis sa dugo, walang tulog, walang kain. we will do a local food tour sa Islamic city of Marawi dito sa Lanao del Sur, kung saan ang syudad na to ay naging biktima ng matinding gulo at gera ilang taon nang nakalipas. That's why na-stuck kami ng 3 to 5 days sa ground zero. Naman na mission to discover the food and culture of Maranaos, documenting the real story behind the Battle of Marawi, Parang ang safety, in some way, parang subjective. Oo, subjective. and of course, eating authentic and amazing Maranao cuisine. Very vibrant. Oo, very vibrant. Yan yung mga pagkain talaga ng Maranao. Mula sa sikat na pater shop na nagbebenta ng unique Maranao dish na tinatawag na badak, Maluloko ka niya na, akala mo karne ako? Hindi, gawa ko sa langka. iba't ibang Maranao sweet desserts, Diba akala mo fireworks? Oo, para lang din siyang suman, pero upgraded. hanggang sa legendary Maranao karinderya nagbebenta ng iba't ibang piapar dishes. Grabe yung karne, oh. Spicy. Oo. Alam mo, hindi more on spicy. More on yung lasa sa kurab. Sabay-sabay natin kilalanin ang Marawi sa pamamagitan ng pagkain. Handa ka na ba? Tara! Marawi, ang natatanging Islamic city sa buong Pilipinas. Marahil kung maririnig mo ang salitang ito, ang unang papasok sa isipan mo ay gera, gulo, barilan o kahit ang salitang ISIS. Pero hindi lingid sa kaalaman ng lahat ay may mga panahong naging katotohanan ng mga salitang ito para sa magandang syudad ng Marawi. Para sa episode na to, hindi lang natin aalamin ang storya sa malungkot na nakaraan, bagkus aalamin din natin ang ganda at saya ng kultura, pagkain at ng mga Maranao. At bago ang lahat, let's start with breakfast. Sam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mapiya ka pipita. Mapia ka pipita. Nasaan tayo ngayon? Andito tayo ngayon sa Marawi, dito sa Badak Republic. Nandito tayo sa isang humble eatery na tinatawag na Badak Republic na nagbebenta ng pagkain tinatawag na pater, a dish that is originated in Mindanao, specifically in Maguindanao province. This dish is also commonly known as pastil, pater, or patel. It is a rice with shredded meat toppings like beef, chicken, or tuna. At dito sa Badak Republic, ang specialty nila, syempre, ang badak. Ano ba yung badak? Ano bang klaseng pagkain yan? Made of hindi pa hinog na langka, tapos niluto siya ng matagal na matagal. Sam, alam mo ba sa Manila, medyo sikat yung pagkaing pastil. Ang tawag nyo dito ay Pater. pater. Ano ba pagkakaiba ng pater sa badak? Kasi yung patet parang rice toppings yon, yung badak ulam lang. Ang badak ay isang special at unique Maranao dish that's made from unripe jackfruit, cooked with turmeric, coconut milk, and grated coconut, dried fish or bulad, and palapa combined together. It all starts by mixing the spices like ginger, chilies, onions, garlic, turmeric, and the Maranao flavoring agent called palapa, which is a sweet and spicy Maranao condiment made from ginger, chilies, and sakurab, or a version of white scallions that is endemic and locally available in the province of Lanao. Pagkatapos, ilalagyan ng red beans, konting soy sauce, at hahalu-haluin mabuti gamit ang kamay. Then, sa hiwalay na kaldero, ay ilalagay ang badak mixture together with the unripe jackfruit. Then, magke-create ng layers ng mixture at ng langka. At pag malapit na mapuno, ay ilalagay ang bulad or version nila ng daing. At Sam, gaano ba katagal ito maluto? Tapos iluluto siya ng mga 6 to 8 hours. Sabi ni Sam, mas mahirap daw palambutin ang langka kaysa sa mga karne, kaya matrabaho itong gawin. After a few hours, ay lalagyan na ng fresh coconut milk to add creaminess. Papakuloyin ulit ng ilang oras hanggang lumambot at maluto ang ating badak. Then boom, ready to serve. Pero hindi lang yan ang binibenta dito sa Badak Republic. Meron din silang ibang pater tulad ng tuna, beef rendang, at chicken curry. At marami rin silang iba't iba pang ulam na halal. Yung pater natin, merong pater na ang ulam mo is baka. May pater na ulam mo is ano ba to? Tuna. Tuna. Patet na chicken. So kami yung kauna-unahan dito sa Marawi na gumawa ng patet na ang ulam ay badak. So makikita mo, alam mo, visually kala mo karnidang no? Kala mo baka, parang maluloko ka niya na, akala mo karne ako? Hindi, gawa ko sa langka. Sige, tikim tayo, kuha ko dito. Sir, halika, tikim tayo. Kita mo talaga, akala mo ano lang parang shredded na beef Akala mo parang beef rendang. Unang kagat dito sa Marawi. Cheers! Oh, nice, kakaiba. It's definitely unique. There's a hint of spice, oo. Hint of saltiness, all the spices, yung palapa na lalasahan ko.
O yung sa kurab. Alam mo, parang ma-onion na, maalat na hindi ko masabi. And then, nalasahan ko rin yung parang beans na nilagay mo. Yung kudalis, Ang tawag? kudalis. Oh, Yung red nice. beans. Alam mo, maganda sa kanya, psychologically nga, malilito ka o parang maloloko ka na karne siya. Alam mo yung texture niya, parang karne, ang lambot lang din. Parang kumakain ng manok. Parang Actually, ganun. mas mahirap yan iluto kaysa sa karne. Ah, ganun ba? Kasi, 6 to 8 hours. matagal talaga. Para mapalambot. Oo nga, no? Kasi yung lambot niya eh. Ay, sarap nun. Ang sarap. Lasang karne lang talaga. Ibang klase. Ito, ang beef, ano to? Beef rendang, Sam, tanong ko sa'yo, magkano isang plato nito? 40. Yung beef 40 rendang is pesos 40. lang. Eh, yung iba, Yung bakas is 35. Yung mas chicken, mura pa. oh, tsaka yung chicken 35. Titikman natin tong beef nila. So, kuha tayo dito. Kuha that. Kuha nung malaking karne. Okay, cheers. Ay. Nakap. Oh, nice. Flavor ba sa bibig? Nasa ko yung yung. Ang lambot. May konting katamisan and the spices nandun. Parang kumakain ng tape. Parang ganun eh. Alam mo, sa medyo na-confused lang ako, anong feeling na maging isang negosyante dito sa Marawi? Masaya kasi nakakatulong ka kasi usually yung mga niluluto namin is dito lang sa Marawi kinukuha sa farmers market. Mm-hmm. So masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa mga kapwa mo na Maranao Mm-hmm. kasi maraming farmers dito na nagbibenta ng langka. Bilang kapital ng Lanao del Sur, ang Marawi ay mayaman sa agrikultura, mula sa gulay hanggang sa mga yamang dagat, lalo na't sila located sa northwest of Butig Mountain at ang napakasikat na Lake Lanao, which is the second largest lake in the whole Philippines. Kaya naman maraming fresh produce sa makikita mo dito at yung iba pa nga ay exclusive lang talaga dito sa region na to. Kagaya ng local white scallion sila na tinatawag na sakurab. Anyway, sige. Sam, kanina, may pinapakita ka sa akin na hindi siya badak, pero sabi mo kailangan kong tikman. Ito yung dalawang klaseng putahe. This one is katulong. Katulong. Tapos pag maliit siya, ganyan yung itsura niya. Kuyabog. yung Pero tawag parang siya pag maliit. kukoy. Oo. So parang medyo dilis siya na ginawa yung torta. Sige, Maliliit talaga. tikim tayo. So Pops, makikita mo, biyakin natin. Okay, parang nga siyang okoy. Okoy na dilis. Cheers. Parang okoy nga. Pero grabe, ang juicy niya. Oo, hindi ko na-expect. May palapa na, no? Oo. Halos lahat Ang yan may sarap talaga ng palapa. palapa. Alam mo yung palapa? Yung sa kurab, lasa siyang sibuyas. Medyo may mas maalat na flavor. Tapos may konting luya. Tapos syempre, may anghang. Oh, nice. Basically, parang dilis nga lang din na okoy. Malutong sa labas, juicy, very meaty sa loob. Tapos punong-puno ng palapa. Ang sarap. Okay, ito naman. Tapos, yan yung katulong. Okay. Bira lang yung kumakain kasi matinik siya. So gumawa ko ng way na lumambot lahat para makain. Ang fun fact dito, sa Lake Lanao wala matatagpuan. Oo. Exclusive. Oo. Pero pangalan siya katulong. Nauutusan mo ba to? Hindi naman. So, kuha tayo. Parang sardinas. Grabe sa pagka-meaty. Oh, parang sardinas lang na mas makapal yung karne. Oh, nice. And then, the flavor. Palapa pa rin, pare. Lahat ng pagkain dito sa Marawi, pwede mo lagyan ng palapa. Kahit yung kanin, kahit bigas pa lang, lagyan mo ng palapa, sasarap. Ang sarap. Parang Ang sarap. nagbalot ng kanin. Tapos parang ang fresh ng lasa niya lang na, alam mo yun, bilang isang negosyante dito sa Marawi, anong mapapayo mo sa mga nagbabalak din magnegosyo dito sa, sa syudad nyo? Hanapin nyo lang kung ano yung passion nyo. Kasi pag negosyo talaga, stressful. Pero pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, kahit nasa stress ka, at least gusto mo yung Masaya ka. Masaya ka. Ano yung mga challenges bilang isang negosyante dito sa Marawi? Marami talagang patiran dito eh. So nag-stand out kami kasi kami lang yung patiran dito sa Marawi na may banyak. Anyway, Sam, maraming salamat. Busog na busog ako. Breakfast pa lang to, Pops. Proceed tayo sa next food trip. Pagkatapos mag-almusal ay nagtungo na kami sa tinatawag na Ground Zero or MAA na ibig sabihin ay Most Affected Area kung saan 24 na barangay ang naapektuhan at literally dito mismo naganap ang engkwentro between the rebellious group ng Maute at ang ating mga magigiting na sundalo. Okay, pare. Next stop. Nandito na tayo sa tinatawag nilang MAA, Most Affected Area.
or in short, nandito sa Ground Zero. So basically, dito talaga naganap yung parang pinaka-siege or yung gera nun nung sumakop yung mga ISIS noong 2017. So ngayon, itsura niya parang ruins na parang, alam mo yun, like, kala mo parang unang panahon na nasira na, pero hindi. 2017 na nangyari. So makita mo pa rin yung bakas ng gera nun. Yung mga bahay, mga gusali, parang pinasabog, may mga bakas pa ng bala. So ngayon, imimit ko si Jaff. Siya yung may interview natin at itutur niya tayo sa dating bahay niya dito sa Maa. Tila isang matinding panghihinayang nararamdaman ko habang naglalakad sa Ground Zero. Bakas pa din ang mga malulungkot na kahapon sa mga bahay at gusali na nasisilayan ko. Mula sa mga butas ng pader galing sa mga bala, mga simentong warak-warak dahil sa mga bomba, mga bakas ng kahapon ng mga pamilyang nakatira dito at ang mga naiwan ng marka ng mga tinatawag na ISIS. So, hello, Sir Chewy. So, nandito tayo ngayon sa bahay namin sa Ground Zero, wherein apektado din nung nangyaring Marawi Siege in May 23. Kilalanin natin si Abdul Jafar Mamintal, aka Jaff, isang proud Maranao, isang mapagmahal na anak at asawa at isang lokal dito sa Marawi. At sa kasamang palad, isang tahanan niya sa naapektuhan ng labanan sa Marawi at ikikwento niya ang kanyang mga karanasan. So, itutur ko kayo sa loob ng bahay namin. Parang house tour. Oo, parang house tour natin. So, actually, itong pagpasok natin medyo emotional pa, no? Kasi matagal, hindi ko na matandaan yung last visit namin dito. So, kung makikita ninyo, no, yung bahay, loob talaga ng bahay. Actually, lahat ng bahay dito sa Ground Zero, lahat sunog yung loob. I don't know what's ano yung purpose, bakit siya lahat sinusunog. Hindi naman siya nasira, for example, kung makikita niyo yung mga walls namin. Okay pa naman siya, pero sunog siya. Nung sasakay kami ng parang maliit na barko para via water. Biglang may pinasabog na doon sa gitna ng So syempre, kami naman natakot nga kaming tumuli kasi baka lahat ng dumadaan sa water pinapasabog. Kinailangan naming bumalik. That's why na-stuck kami ng 3 to 5 days sa Ground Zero. So talagang experience namin yung nagbabarilan sila sa labas. Ay, narinig niyo lahat talaga. Yes, yung mga airstrike dito na hinuhulog sa front namin. Na-experience namin yan siya. Tapos, na-experience namin yung umakyat kami dyan sa taas. Naglagay kami ng white cloth. Naging balita sa buong mundo ang nangyaring gera na nagsimula noong Mayo 23, 2017. And getting to the positions they need to be in is a challenge. Mahaba-haba pang laban. Kung paano babangon ang Marawi. Pero ano nga ba talagang pinagmulan ng matinding trahedya na ito? May mga grupo ng mga nakaitim na nagmarcha sa kalsada ng Marawi sa araw na yon. May mga barel at kapansin-pansin na may dala silang bandila na may bandera na tinatawag na ISIS. Ang ISIS ang pinakakinakatakutan na terrorist group sa buong mundo dahil sa kanilang hindi makataong pamamaraan sa pagsulong ng ideology at pagsakop ng mga lugar. Dito sa Marawi, ang mga nakaharap na mga sundalo natin ay ang Maute Group, a radical Islamic group na itinayo ng magkapatid na si Omar at Abdullah Maute. Ginagawa nila ito upang mapansin sila ng ISIS at isang paraan para magkaroon ng teritoryo sa Southeast Asia. Pero bakit pa sila nagpapapansin? Hindi lang para ma-recognize sila bilang membro ng pinakamapangyarihang terrorist group sa buong mundo, pero para magkaroon din sila ng funding. Pero pinakamahirap sa gerang iyon, nangyari lahat ito during Ramadan at lahat ng mga kapatid nating Muslim ay nagfa-fasting. Ang hirap actually kasi walang makain ng ilang araw. Can you just imagine yung isang pack ng Maggi? More than 10 tao kaming maghahati-hati nun. Halos 400,000 individuals ang naapektuhan at nagkaroon ng 168 casualties sa loob ng 5 buwan. May mga ilan na natrap sa bahay at hindi makalabas dahil sa palitan ng mga balang nangyayari. Walang kasiguraduhan kung maliligtas sila sa bawat segundo na nalipas. So, Oo, parang most of your super. childhood dito ka talaga? Fresh graduate pa ako nung mangyari yung Marawi Siege. So, yung mga kabataan ko talaga, Dito talaga. oo. Naalala mo ba ni structure nung... Oo naman. Ito yung sala nyo. Sala namin ito, yan. So kung makikita ninyo, nandito naman yung aming dining area. Ayan. Medyo emotional. Hindi ako nakapasok kasi dito ng matagal because medyo mahirap actually na yung nangyari. Nawalan kami ng bahay, nawala yung place kung saan nabubuo kaming pamilya. So yun nga, ito kasi very nostalgic, no? Very memorable. Dito ko kasi nakikita, dito talaga yung mother ko, yung father ko kasi especially ngayon, kaka 1 year lang since mamatay yung mother ko. So that's why medyo ito kasi actually itong bahay, bagong tapos to nung Marawi Siege. Before mangyari Marawi Siege, months before that, bagong tapos ang bahay. Gawa lang halos. Yes. At katulad ng mga bahay at gusali na nasira, kasabay nitong nawasak
ay mga pangarap, pagsasama at tawanan ng mga pamilyang nakatira dito, katulad ng pamilya ni Jeff. During that time na sabi mo na-trap kayo, di ba? Ano na yung pumapasok sa isip mo nun? Actually, during nung mga oras na yun, actually, hindi namin inaasahan na magtatagal siya ng ilang buwan. Hindi namin inaasahan na masisira ang mga bahay namin. Especially yung mother ko, ayaw niyang lumabas dito, ayaw niyang umalis kasi sabi niya, bakit tayo aalis? Normal lang yan, sige lang, barilan lang naman yan. Kasi dito sa Marawi kasi, nakasanayan na namin na biglang may naririnig kaming baril dyan. Ay sige, may nagbaril. Ganon. I mean, hindi naman siya ganun ka-normal, but pagka nakakarinig kami ng baril, biglang, sige lang, konting barilan lang yan. So, biglang may sasakyan dyan sa sala na hindi namin sasakyan. Sa loob. Yes! Tapos hindi lang isa, dalawang sasakyan ang nasa loob. Sinunog ng mga Maute ang mga bahay at gusali at kung ano-ano pang hindi magandang paraan para lang labanan ang ating mga sundalo. Naging mas malaki din ang damage sa buong area na to dahil nag-launch ng air raids laban sa mga terorista ang Philippine Army para matalo sila. Paano kami babangon ulit? Alam mo yun, yung parang mapapa-renovate pa ba namin to? O kaya ikaw, currently, ano bang plano nyo in the future? Magagamit nyo pa rin ba to? Naisip namin, paano kami magre-rebuild? No? Paano yung gagastusin namin sa pag-rebuild na yung source of income ng parents ko that time, wala na. Merong bill or parang babayaran na lang kami dun sa structure para mag-rebuild ng bahay namin. So, syempre, gusto pa rin naming umuwi, gusto pa rin naming bumalik sa bahay namin kasi though mahirap siya, pero kailangan namin kasi nandito yung buhay namin, nandito yung stories namin, nandito yung lahat ng mga memories namin nandito. 7 taon nang lumipas mula nung nangyari ang masalimuot na giyera dito sa Marawi. At ngayon, patuloy pa din ang pagbangon ng mga lokal. At ang mga nakatira sa Maa ay unti-unting pinapaayos ang kanilang mga dating tahanan. Alam mo yung feeling na parang ini-imagine mo na dati may mga nakatira dito. Exactly. Ini-imagine mo na, di ba, bago itsura nito, may mga magtatawa ng pamilya. Alam mo yung ang cliche man pakinggan, pero may magtatawa ng pamilya, may nagkikwentuhan ng pamilya. Yan, katulad nun, may kakabili na bago sopa, kakayos lang ng tiles na parang, kung tutusin, naano tuloy ako. Nasushock tuloy ako. Kasi parang, alam mo, na parang hindi nyo naman kasi kasalanan ang nangyari. Na parang, kung wala sana yun, hindi sana, di ba, nandito pa rin kayo. Sana, siguro, no? Nag-Netflix pa rin kayo. Baka dito, nag-Netflix kayo. Totoo, dito. exactly. Diba, parang exactly. grabe na, ang sakit lang sa pakiramdam kasi hindi nyo kasalanan eh. Alam mo yun? Kung masakit sa inyo or sa ibang tao na hindi nga personally na naapektuhan, how much more Yun kami, nga, diba? diba? Parang ang bigat. Ako, personally, nung ayokong pumasok dito kasi yun nga parang ang hirap siyang tanggapin. Jeff, maraming salamat. Salamat din. Pero after nito, if okay lang sa'yo, kakain tayo ng Maranao food. Yes! Pupunta pa tayo ng maraming restaurant. Kain tayo, bawi tayo. Bawi lang. Pagkatapos namin dumalaw sa bahay ni Jeff sa Ground Zero, ay nag-snack muna kami sa isang roadside stall na nagbebenta ng mga pagana mamis, aka Maranao Sweet Delicacies. Okay, next stop natin. Kasama natin dito si paring Jason, isang tour guide sa Lanao del Sur. Pare, kamusta? Okay lang. Paps, parang nakakagutom tong Yun lugar nga na kung saan mo dinala. Oo. So ito yung iba't ibang Maranao desserts o snacks, tama ba? Yes, Maranao Delicacies. Ang Delicacies. tinatawag nila na Maranao Mamis. 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 Madam, assalamualaikum. Bali ma'am, itong stall nyo, matagal na kayo nagbebenta dito? Ano yung mama mo pa nagbebenta dito na? Ano sa tingin mo yung the best na titikmang ko? First time ko dito sa Marawi. The best namin. Kalamay. Itong dudul. Nako, naalala ko to. Sa Muslim town sa Quiapo, ito, di ba akala mo fireworks? Oo, fireworks. Pero hindi. Paano ba nakainin to, bro? Saan gawa to, ate? Dito lang sa Marawi. Para sa akin yung dudul talaga yung the Dudul best. talaga? Kasi identity to ng mga Maranao eh. Ganun. Oo. Kahit ikaw. So, ito, pinapasalubong din to. Pasalubong at saka matagal din tong Mapanis. matagal mapanis. So, paano igaganyan mo lang? iganyan Ayan, mo lang. cute. Para lang din siyang suman, pero upgraded. Oo. Tsaka iba kulay, no? Sige, kain tayo. Sige po. Para siyang blackish, greenish na suman. Oo, kakaiba. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Ay, panalo. Actually, meron tong iba't ibang variation. Mayroong pinapalamanan o sinasahugan ng durian. Yun yung pinaka-common. Sobrang sticky niya. Oo. Yung
Pwede mo ito pandikit na nasirang relasyon. Yun nga eh. Ganun siya ka-sticky. Tsaka ano, masasabi mong bago siya kasi sticky talaga siya. ganun. The more sticky, Bago. mas fresh. Oo, mas fresh. Pansin ko sa kanya bro, yung lasa niya, may tamis, may konting lasa ng gata. At the same time, may konting alat. Hindi ko alam saan nanggagaling yung alat. Parang kung Oo. bata ka, maubos mo to, no? Oo. Kung bata ka ba, naubos mo isang ganito? Hindi naman. Ikaw, oo, ano? Aminin Mga mo. nakakatatlo ko nito. Tatlo? Ito, nakita ko kinakain ni Kuya Landoy eh. Ano ba yun? Ito yung tinatawag na amik. Ano yan siyang gawa? Glutinous rice din at saka may sugar. Ang laki naman may bingkang Oo to. nga eh. Parang UFO ah. Okay, kuha tayo. Dito tayo sa crispy na ano. Gusto mo part. yan, bandang Oo. dulo? Sa may crispy part. Nauna na ako. Mas Panalo masarap yung oo? Mas panalo yung ano yung may crispy sa ano sa gilid. How do you describe? Pansin ko di siya sobrang tamis, no? Hindi Sakto lang. hindi rin siya matabang. Oo. Kumbaga, perfection lang Oo. din eh. I love the outer layer. Parang siyang, alam mo yung feeling ng itlog na sobrang pinalutong mo. Oo. Pinakapal mo. And then yung gitna, parang matamis sa kakanin lang din. Parang pwede hanggang dito na tayo mamaya. Parang magbukbang Yun na nga lang. eh. Magbukbang na lang tayo ng iba-ibang dessert. Kaya nga tumila na din yung ulan. Parang pinaburan tayo. Pinaano lang tayo, pinag-banding tayo. Yun Di ba? nga eh. Pati yung sa jeepney. Ma'am, ikaw, bilang tao dito, lumaki dito, o kamusta turismo dito sa ano? Kamusta turismo dito sa Marawi? Sa ngayon, gumaganda na naman. Marami naman na din kaming mga bisitang dumating dito. Kayo, as turista, parang para sa akin, gradually nagbo-bloom yung turista. Hindi dahil sa nangyari before na naging parang tourist spot yung war zone namin, kung hindi dahil sa mga magagandang nature spots namin dito. During the prehistoric time pa, nag-exist na yung lake. Yung mga bundok natin dito, one of the top 10 mountains. Tsaka meron na din kaming na-open na mga tourist spots dito. Bukod sa pagkain, maraming mga offer ang Marawi or province of Lanao in overall. From lustrous mountains, majestic mosque, at especially ang kanilang napakagandang Lake Lanao. Anong bata ka? Anong paborito mong linuluto ninyo? Saan? Ito, Kunin mo nga bro. Ano yan? Tamo Kunsi. Tamo kunsi. In some way ba merong konting fear? Naramdaman mo ba yan ever? Kahit, di ba, meron ka nagbabarilan. Meron bang fear o parang nakasanayan na lang? At totoo bang nangyayari talaga yun? Opo, to be honest, dito na ako pinanganak, lumaki, nakapag-aral, nakagraduate, nakatapos. Yung takot kasi natin, pag permanenteng dumarating sa atin, parang makakasanayan na natin eh. So sa akin, yung takot, depende na lang din yan sa inyo kung saan kayo natatakot. Takot ako sa Panginoon. Takot akong gumawa ng masama. Siguro yung takot na sinasabi nila is yung safety, yung peace and order. Para sa akin, mas na-feel ko na safe ako dito. Wala kasing nagkakaroon ng snatching dito. Walang patayan na parang dadaan ka lang, sasaksakin ka. Wala namang ganito dito eh. Ganun dito. Kaya para sa akin, safe at saka peaceful naman. Totoo. Kahit ikaw, parang nung lumaki ka, kahit may narinig ka ba? May barilan, may gera, ganyan. Naramdaman mo pa rin peace, alam mo yun? Ganun, nakakatulog ka pa rin, nakapaglaro pa rin ngayon, ganun. Parang tama ka nga rin, bro, sinabi mo, Jason, eh. Parang ang safety, in some way, parang subjective. Oo, subjective. Kasi sa amin, kunyari, taga Manila, ang punto ng safety mo, tawag dito, walang barilan, walang gera. Pero kung tutuusin, mas madalas yung rape, mas madalas yung nakawan, yung hostage taking. Yun nga eh. Which is, on the other side, dito naman, Wala masyadong, wala talagang nangyayaring ganyan. Mga rape, yung mga, wala talaga. dahil favorite mo to, kukuha ka rin. Ang tawag, Tamo Kunsi. hirap pa, tamo konsi. Oo. So, gawa siya sa harina. Oo, Parang para siyang donut? french fries na. French fries na gawa sa harina. Oo. Sige, cheers. Ay, matamis. Oo. Actually, lahat to matamis. Hindi, Kaya pero sa tinawag- ito, hindi yun siya, sakto lang yung tamis. Ito, Oo. matamis talaga. Concentrated kasi yung ano niya. Parang May mga kumain ng gatas donut. kasi. Oo. Ano nagigets ko bakit niya favorite to? Alam mo, tutusin yung itsura niya, parang ang boring. Oo. Pero hindi, malasa siya. Lumakas ulit yung ulan eh. Yun nga eh. So, it's a sign na mag-banding pa tayo nila Yun nga, Lia dito yun nga. at kumain ng Tamo Tamo Konsi. Konsi. Kakaiba. Parang tatakbutan ng konsehal. Yun nga eh. Tamo Konsi.
Habang naikot kami sa syudad, napansin ko na wala gaanong presence of military, which is a good sign. At isang karangalan, napakapanayam ko ang isa sa mga modern heroes at isa sa mga lumaban sa Battle of Marawi na si Corporal Mandarasa. Corporal Mandarasa, magandang araw, sir. Magandang araw, sir. Sir, kamusta? Okay naman po. Okay naman. Sir, unang tanong ko, kamusta ang peace and order dito sa Marawi? Actually, as of now, okay naman yung mga sa paligid natin. Safety naman din lahat kasi sa dami ng mga sundalo natin at kapulisan. Okay lang ba, sir, matanong nung panahon na yun, kamusta? Ano bang nasa isip nyo nung during the time of that war? Nung time ng Marawi, talaga sobrang hirap. Pagod, hirap, pawis, saka dugo. Andyan na lahat. Walang tulog, walang kain. Sobrang payat, ang haba ng buhok. Bigote namin, sobrang haba. Saka, from sa gabi hanggang ng umaga, grabe yung gira kasi gumagapang din minsan yung mga ISIS. Maraming tropa kong nakikita ko, parang nakatulala na sila, parang wala sila sa sarili nila. Dahil iba't ibang mga patay yung nire-recover namin. Nagkataon ako, natamaan din ako nung nagbakbagan. Dito sa dibdib yung tama ko, bali. 5 buwan na nakapaglaban ng ating mga sundalo sa mga terorista. Walang tulog, walang pahinga, walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang nasabing gera. Literal na dugo, pawis at maging buhay nila ang inalay para lamang labanan ng mga terorista. Sa aking mga nakapanayam, sabi daw ay iba sa mga terorista ay may mga banyaga, iba naman ay medyo bata pa, at karamihan ay parang mga edukado. Ngayon, kamusta ang Marawi at sa tingin mo saan papunta ang Marawi? In terms of safety, in terms of tourism? Masasabi ko lang about sa Marawi kasi nakita naman namin yung improvement. Hindi gaya dati, basag-basag yung mga canteen. Tapos, yun, nakikita natin, safety naman kasi yung security natin, yung peace and order na sinasabi, andyan naman din lahat, nakikita natin yung mga kasundaluhan at kapulisan natin nasa paligid. Ngayon, parang isang normal na syudad ng Marawi, katulad sa ibang syudad ng bansa. Madaming kainan, pasyalan at negosyong makikita. Madaming mga establishments sa pamilyar na makikita mo sa Manila. Maraming namamasyal at marami rin nagpo-food trip. Salamat din sa serbisyo nyo. Di biro. Maraming salamat. Salamat din sa... Yung mga gantong bagay, ako, bira lang makakapunta sa gantong probinsya, tapos makasalamuhan ng katulad nyo, mga modern day heroes nga tawag sa inyo. Kaya maraming salamat. Maraming salamat. At bago kami magtungo sa huling food stop namin ngayong araw na nagserve ng mga masasarap na Maranao dishes, ay dumaan muna kami ni Jason at ni Jaff sa Grand Mosque sa Marawi dahil oras na for prayer at tinatawag dito na no movement tuwing Biyernes. So, Jason, Jeff, nasa tayo ngayon? Ay, nasa Grand Mosque po tayo, wherein isa ito sa pinakamalaking mosque or masjid dito sa Marawi City. Ano yung nangyayari ngayon? So, bale, ngayon, may call of prayer or tinatawag sa aming bang yung tawag. So, call of prayer siya wherein tinatawag na yung mga Muslims na pumunta ng mosque and magpa-pray na. Sharing sermon or preaching before, after nun, bago ang prayer. Is kapag ganitong oras na, between 11:30 to 12:30, no movement kami dito sa Marawi City wherein para yung mga tao ay ma-require silang mag-pray sa masjid. Every Friday lang po. Every Friday lang. Okay. Bilang lumaki naman na Kristiyano dito sa isang Muslim-dominated province o city, ano naman yung positive na parang natuwa ka na lumaki ka dito? Marami po. Marami akong natutunan with regards sa culture, tradition, and customs na parang ang yaman pala talaga ng Marawi. During the time na dito ako lumaki, hindi ko yan na-feel kasi nga nakikita ko araw-araw. During the time na lumabas ako ng Lanao del Sur, doon ko na naisip, nakita na mayaman pala talaga sa culture, tradition, and customs yung Marawi. Okay pare, magandang araw. Nandito tayo sa last stop natin. Dito pa rin sa Marawi City. Jeff, nasan tayo ngayon? Ako, nandito tayo sa pinakakilalang kainan dito sa Marawi City, ang Marawi Restaurant. Uy! After the prayer, now it's time to eat some amazing Maranao food. At nandito tayo sa Serimanok Street sa pinakasikat na karinderya sa Marawi, ang Marawi Restaurant. Jeff, nagtataka nga ako, paano may lalarawan ang Maranao cuisine? Nako, ang Marawi cuisine ay maanghang, Uy! makulay. Uy! Oo, kasi doon yung natatakam. Oo. Parang makikita mo, naglalaway ka na, gusto mo nang kumain. Parang ako rin eh. Pero alam mo, feel ko higit sa lahat masarap. Tama ba? Yun ang pinaka-the best at number one reason. Alam mo, may nakita na akong iba't ibang piyaparan doon. Oo, Curry. makikita mo talaga,
Feel ko modern tayo kasi baka maubusan tayo. Nakakagutom. Oo, Kakakain ko Kakain lang. kakain lang Diba? tayo. Nakakagutom ulit. Tara. Nakakagutom na agad. Maranao cuisine is a vibrant tapestry of flavors that reflects the rich cultural heritage of the Maranao people in the Philippines. Known for its bold and spicy character, the cuisine is influenced by Malay, Arabic, and Indian flavors, resulting in a unique blend of spices and cooking techniques. Ate, assalamualaikum, magandang araw. Para sa'yo, ano yung dapat naming orderin? Pwede lahat kung Lahat pwede. Pero ano yung mga Lahat? best sellers ninyo? may bestseller kami, yung balbakwa, gusto. Uy! Tapos naubos naman. Tapos, ano sa mga Maranao na ulam? Ito, Yan, peparan. yung may kapar. 26 years. So, Kasi matatapos. ito sila nanggaling sa ground zero. Doon talaga yung unang spot nila. Tapos na-relocate sila dito. Tama ba? Oo. So, masasabi mo na itong isang legendary restaurant Yes, dito sa 26 Marawi. years. 26 years. 26 Anyways, umaba na yung pila. Umaba na tayo. Order na tayo. Peparan. Dito, typical na Filipino turo-turo. From the vibrant array of Maranao cuisines ang pwede mo pagpilian. Halos lahat ng ulam ay piapar base, which is yun yung nagpapadalo ng pagkain. Ito'y gawa sa coconut milk, turmeric, at ang special Maranao condiment na palapa. Actually, you can pepper anything from chicken, fish, at kahit itlog ng isda. Umorder na kami ng bestsellers nila tulad ng chicken piapar, fish egg piapar, fish head piapar, tilapia piapar, at special na beef tongue. Okay, heto na. Grabe, para tong Maranao food feast. Ay, nako. Panigurado yung mga kapatid nating Maranao na Oo. sa ibang lugar, Manila, Nako, ibang baka probinsya. naglalaway na yan sila kakatingin dito. Naaamoy nila Oo. sa lente ng camera. Anyway, Jap, anong unang proseso? Siyempre, ang mga tao dito, mas malalasahan yung kakainin mo pagka magkakamay Ay, ka. So, gusto siyempre, ko yan. maghugas muna tayo ng Sige. kamay. Alright. Okay. Kira mo, lahat madidilaw. Oo nga eh. Talagang highlighter, no? Oo. Very vibrant. Oo, very vibrant. Yan yung mga pagkain talaga ng Maranao. Alam mo, to be honest hindi ko to first time. Kasi very fan ako ng Maranao food sa Quiapo, Muslim Town. Alam ng mga nanonood yan. Yung ilan dito na tikman ko na, pero may mga ilan din na hindi. Gusto ko matikman sa sabaw. Oh, wow. Sabaw ng bungkaong. Ano yun? Isda? Ito. Yes. Oh, nice. Alam mo, unang dumapo sa dila ko, yung anghang niya. Yes. Yung sinasabi alat ko yung niya. spice. Oo. Yung palapa niya. Oo. Sarap. Ang gagawin ko, nakikita ko yung iba, ginagawa. So, makikita mo, lagyan natin. Tama ba itong ginagawa ko, Jeff? Yes, tama. Lagyan ko Tama lang. yan. Magpepara na tayo ka, chicken. Sige, go. Sige, so makikita mo, ayan, coconut meat. So ito yung coconut meat na nilagyan ng turmeric. So gawin natin, kuha ko dito. Tapos kuha tayo dito nung chicken leg. Ayan. Tapos kuha tayo ng Ayan. masarap na kagat. Cheers! Cheers. Diba? Oh, ang sarap. Palapa is life. Sakurap is life dito sa Marawi. Yes. Lasang-lasa mo Life. talaga. Oh. Ibang klaseng flavors talaga, no? Parang siyang uppercut ni Manny Pacquiao. Hindi boring eh. Yun yung pagkain Maranao, hindi boring. Grabe talaga. Unang putahe pa lang yun. Tapos, same time yung manok natin, malambot. I mean, hindi siya bago luto, pero masarap pa rin. Yes. Sige, gusto kong tikman. Ito daw na-intriga ako dito, bro eh. Ang tinatawag nila, parang atay ata to ng baka. Yes, ng baka. Hindi, sorry, atay ng kalabaw. Pero parang steak. Sige, kuha ko dito. Sarabe. Grabe. Yung lasa, Ang bistek, Tagalog din talaga. May kalamansi, toyo, may tamis, may asim. Malasa siya. Parang pang counter punch nga to dun sa ano eh. oo. Dun sa tawag dito? Saktong-sakto Sa piaparan. Mm-mm. Itong tilapia natin. Kuha ko konti. Uy, bagong luto pang init. Sulat. Kuha ko. Sarap. Ano meron sa kanya? Anong job? Barbecue eh. May pag gusto Oo. mo, binarbecue, Ihaw. ihaw muna. Tapos, bigyan mo ng very vibrant, flavorful na sabaw. Galing dun sa turmeric. Alam mo yun? Oo. Ang sarap. Bilang lumakas sa Marawi. Ano yung parang ninanais mong future ng kabataan dito? Gusto ko talaga yung ipapreserve ng mga kabataan dito. Kung ano yung meron. Kung ano yung meron yung Marawi City at kung ano yung meron ang Lanao del Sur. So ito yun eh. Ito yung maipagmamalaki namin sa ibang lugar na meron kaming ganito.
Dito lang makikita, matitikman. I mean, ganun yung kabataan kasi, baka minsan kasi more on technology, kailangan nag-upload, ganyan. So, what about promoting kung ano yung meron dito? So, yun yung gusto ko. Galing. It's about embracing, it's about accepting what you have, kung ano yung meron ka, for example. And if gusto mong lumabas, you can bring it. But, never ever forget kung saan ka talaga nanggaling. Galing, perfectly said, pare. Yun yung pinaka-importante. Wag mong kakalimutan yung pinanggalingan mo. Galing. Kung ano yung meron ka. Kasi minsan hindi nga lang din sa Marawi, like, pag sinasabi ng Muslim overall, bakit ganito, bakit yan, parang, kahit naman Kristiyano kahit Oo. Amerikano ka, kahit Buddhist ka, Tama. kumbaga nasa tao yan, kung masama yung tao, masama yung tao. Kumbaga, katulad nito, first time na yung magkita, first time na yung magkakalala, pero kita mo, mga tayo barkada lang na nagkwentuhan na, at di ba, Grabe. salo-salo sa isang pagkain na, ito yung maganda sa pagkain it binds us together na, Yes. di ba, hindi tayo magkakalala, basta masarap yung pagkain, masarap yung kwentuhan. Oo. Of course, at saka Ano ba yun? oo. Masarap yung pagkain, masarap yung kwentuhan. Ang isda. Itlog ng Tinatawag isda. namin itong budi. Budig, okay. Yes, budig Oo, ang okay. tawag namin. Nakakain na ako ng itlog. Oh, ang laki ng itlog, no? Itlog. Wow. Wow. Grabe. Medyo mapait siya na konti. Katapang siya. Tapang. Very bold yung flavor niya. To be honest, it's not for me. Mas gusto ko ibang karne. Pero nagigets ko saan nanggagaling yung lasa niya. Ang malaking ulo ng isda. Punong-puno ng vibrant, viscous, yellow-green na sauce. Sige, kuha ko dito sa bandang likod. Yes. Grabe yung karne, oh. Parang may taba-taba pa. Tapos gagawin ko, ito na yun. Yeah. Meron tayo ditong palapa. Ito yung parang sambal o chili nila. Yes. Sige, so lalagay ako dito. Parang ang dami, no? Ang dami niyan, nanghang yan. Ayan. Tikman natin ang ulo ng isda. Cheers. Yes. Wow. Sarap. Grabe palapa nila. Ang tapang, ang sarap. Spicy. Oo. Alam mo, hindi more on spicy. More on yung lasa sa kurab. True. Ibang klase pa rin luya. Yung katas niya talaga. Okay, parang, alam mo yung flavoring agent ng sakurab? Para siyang onion na mas pinatibay. Mas tama. pinalakas. Mas pina-independent. Ang sarap Grabe. talaga. Alam mo, walang OA. Ibang klase yung palapa nila. Parang iisa pa ako ang sarap. At marami akong natutunan mula umaga hanggang ngayon sa huling kain natin. Jack, maraming salamat. Cheers! Cheers talaga. Busog na busog kami ni Jeff sa kwentuhan at kainan at sa dami na pinagdaanan ni Jeff ng kanyang pamilya, di ko nga maisip kung paano kaya siya nagiginto kasaya at katibay. At ito ang sagot niya kanina nung nasa Ground Zero kami. What keeps you going na para, di ba ito kung tutusin, gusto ko nga nagpaalam talaga ako sa'yo kasi alam ko, di basta-basta ipapasok ka ulit Parang what keeps you going na para tumuloy-tuloy yung buhay? Ang hirap siya, ang bigat, pero ang na-realize ko, naisip ko along this past few years, kung magpapakamatay ka, kung magpukulong ka na lang sa bahay, so mas magiging worse, diba? So, dun ko tapos ngayon, kumakapit ako syempre sa asawa ko. Oo, kasi yung asawa ko, very positive din siya na tao din. Life must go on. Kailangan maging positive. Nandyan yung pamilya pa natin. Nandyan yung nandyan yung asawa ko. I have to live for my wife and for my future family. Malungkot man isipin at nakakahinayang mga story ang narinig natin ngayong araw, kabaliktaran nito, narinig din natin ang mga storya ng mga Filipino na lumaban, nagtiis at hindi sumuko. Ang kapwa Pilipino na patuloy bumabangon sa sugat ng nakaraan. Hindi man may babalik lahat ng mga nawala, ay katulad ng mga nakasama natin ngayong araw, ay handa naman silang bumuo ng mga bagong masasayang alaala sa kanilang lupang sinilangan. At sa susunod na marinig mong salitang Marawi, sana ang maalala mo ay hindi ang gyerang nangyari, bagkus sana ang mga maalala ninyo ay mga kababayan natin na patuloy na tumindig para sa ating bansa. Boom pare, dito nagtatapos ang ating isang ultimate Marawi Maranao food tour. Gusto kong pasalamat sa mga nakasama ko ngayong araw. Si Jap, Yes. tsaka gusto kong salamat kay paring Jason. Pops, baka may gusto kayo promote? Shout out lang siguro. O sige, shoutout! Shout out sa Fredcast family, sa Piasi, Tamog and staff doon. Yan. And
Love you, Jason. Maraming salamat pare, marami matutunan. Jap, ikaw rin, lalo na to, Paps. syempre. Kami gusto kong iba. Ako, ang dami-dami kong gustong ipa-shoutout. Pero sa asawa ko na lang, kay Cods, Nikki, hello. And of course, dala-dala ko ang aming organization, ang Travel and Tour na Pamurawag Incorporated. Sa lahat po ng gustong bumisita ng Lanao del Sur, kung kailangan niyo ng Travel and Tour, nandito lang ang Pamurawag para sa inyo. Maraming salamat, Pamurawag. Gusto ko magpasalamat sa tourism ng province of Lanao del Sur. Yes. Hindi naging posible ito, hindi nyo sinaman. Maraming salamat. Uy! Sana natuwa kayo doon dahil hindi lang nabusog yung mga tiyan nyo sa kakakain, nabusog din yung kaalaman nyo Grabe. sa bagong lessons, lalo na about sa Maranao culture. Yes. Maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Marawi. Nagsasabing stay safe. Good night and good bye. Bang! Ano tayo? Sayaw tayo ng bini. Tara. Tara, sayaw tayo. 1, 2, 3, Ano go. yung step? Spaghetti. Ay, iba pala yan. Tanong ko sa'yo. Bakit ang daming musina? Joke lang. Marawi City, ang Sarimanok Restaurant. Marawi Ay, restaurant. Marawi Restaurant, tama? Aliyah, pustahan tayo. Nung bata ka, kaya hihingi yung kaibigan mo. Oy, pingi nga niyan. Bibigyan niya, pero nakaganyan, no? Yung nakahigpit para, ba't di mo makakuha? O, tama ako, no? Okay, tama. Ginagawa ko rin yan, pero sa chichirya. Job, nasan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa pinakakilalang Marawi Restaurant. Marawi Restaurant, Tama, Sarimanok tama, tama. Street.